Naku mga ka-good news, rumisback si General Torre sa mga attorney ng KOJC at sa mga taong pumigil at humarang sa kanila habang sila ay nag-search sa buong paligid ng KOJC sa paghanap kay Kibuloy noong nakaraang buwan. At hindi lang yan, merong isang vlogger dyan na napakatalim, napakatulis ng dila. Masasakit magsalita tungkol kay Torre. Kaya ito, rumisback si Torre. Ngayon, malalaman natin kung ano ang kahinatnan nitong kaso na ito. Nag-file ng kaso si Torre laban sa mga KOJC na naninira at humarang sa kanilang operasyon sa paghuli kay Kibuloy. Narito ang ulat, UNTV, pasok. The government is serving a warrant of arrest against five fugitives and they're preventing us from doing so. Naghaay ng reklamong sedition at inciting to sedition ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Attorney Israelito Torion na abogado ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ay sa pangunguna ni PNP-CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga. Kasama rin sa mga respondent o inirereklamo ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy, Jeffrey Eric Celis, isang kilalang vlogger at 8 iba pa. Ayon kay General Torre, dahil ito sa pagpigil ng mga respondent sa mga otoridad sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy, partikular ang pagpasok sa KOJC compound. Ayan, no? Nagkaroon din ng tensyon sa pagitan ng mga otoridad at mga miyembro ni Kibuloy. Ito ang pinakagrabe kasi nung first day sa pagpasok nila dyan, ay binomba pa sila ng tubig, binabasa sila ang mga pulis. Kaya kalmado lang doon ang grupo ni Torre at hindi nagpahalata na nasaktan o hindi nagpahalata na galit sila. Maximum tolerance nga ang order. Pero ngayon ay hindi na nakapagpigil si Torre kasi napakaraming insulto eh. Siniinsulto siya sa harap-harapan eh, sinisigawan siya kaya sino ba namang magano niyan, 'di ba? Makatimpi niyan. Kundi yung general lang na may training. Kung ordinaryong tao ang sinisigaw-sigawan ka sa harapan mo, edi may masuntok ka agad, 'di ba? Pero dahil may naon si Torre, kita naman natin sa mga operasyon nila, 'di ba? At kung ano-anong obstruction, kaya nga ito na yung kanyang pagkakataon. Sinisiraan siya, binabatikos, social media, tinitira siya ng mga vlogger ng SMNI. Okay, ngayon ay merong punto por punto ang isang kilalang attorney vlogger Claire De Castro. Atin pakinggan ang kanyang mga opinion, insights tungkol sa itong mga kasong ito na isinampa ni Torre laban sa mga KOJC attorneys at iba pang opisyal. Maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto mo sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial yan, warrant. attorney. Immaterial yan. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan namin kayo, Si Selvia Simanes lang ito, sir. mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not. Yes. Even if ipagkita namin tong certification. Magreklamo ka na lang, NBI, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga natin So, yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification Attorney, NBI, sige, sabihin natin, papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. sir, Okay. may address kasi Pasig City, sir eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa address. judge na pag rereklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, Okay. ano nangyari dyan sa pagpasok niyo dyan? Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas Attorney. sinabihan kita, sir, na may Yes. certification na. Yes. Tapos, Papasok kami. Ang warrant po, Papasok si, kami. Si Selvia Attorney. Simanes lang po. Sige. Ayan, papasok ka. Bakit? Hindi ba sila member nyo? Sir, ginamit mo lang yata yung position mo, sir. General, Sir,
Ay, sorry. Ulit. Kunti pa din na rin ang mga miyembro ng kapulisan. Ay, saan tayo? Dito na. Sorry, napindot ko. Wala kaming armas. Wala kaming armas. Wala kaming armas. Itong mga ito, mga sak na ito, pinoproteksyonan nila si General Torre. Hindi makatarungan ng ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lumusod. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa compound namin. Nananawagan na kami sa mga Pilipino, mga general na matino. Merong general dito na naluloko na. Merong general dito. Alam mo mga ka-clear, yan, yung style na yan, ano yan? Yung nagyayaya ng inciting to sedition talaga yan. Diba? Mamaya explain ko sa inyo. Pakita lang natin yung mga naging action nila. Okay? Okay. Merong general dito na nawala na sa sariling isip. Oh? Hindi ko na atras! Hindi kami atras! Kamay mo atras! Ako! Kamu ako atras! Kamu ako atras! Palimutan natin nila! Palimutan natin nila! Hindi kayo makakalabas! Ano daw? Hindi makakalabas. May pagbabanta mga ka-clear Ay, sorry. Wait lang makawala kayo. May pagbabanta Mukhang yun yung yung babae, executive yung sabi ko, anong pangalan nun? Hindi kami atras! Hindi kami atras! Sige, patayin nyo kaming lahat para makita ng live sa buong Pilipinas at sa buong mundo! Bangag! Bangag! Mga bangag! Itong general na ito! Hoy! Sinang ulo! Di ba tumawal sa... Hindi ko alam na gano'n sila kagrabe. Di ba ito bawal sa YouTube? I-edit ko na lang pag bawal Delikado pala mga salita dito. Ngayon ko lang napanood dito, akala ko okay. Kasi wala ito sa mainstream Nasa SMNI lang Wala ko sakit sa puso. Yawa siya! Oh my gosh! O sige, dilit! Ako yung pinagpapawisan, teka lang, pinagpapawisan ako sa sinabi nung nung babae Okay? Ay. Kamuhawa! Huwag kayo manulak. Kamu mga staff, no? Proteksyonan ninyo si Torre. Kami, wala kami proteksyon. Wala kami proteksyon. Ang pinoproteksyonan nila, pinapalibutan nila si Torre. Puro. Okay lang ako. Talaga naman sasakit ang puso mo kung ganyan ka naman talaga ka-emosyonal. Ako sugod. Hilit ako sugod. Ipakita natin sa isang kalibutan. Yawa kami ng kasunod nila. Hilit ako sugod. Pilipinas. Ay, pero cool na cool pa rin dito si General Torre, Sorry, sige. Pang ano pa lang to, wait, kaya OJ's Religious Company nilulusob na libo-libong pulis sa ikalawang pagkakataon. So, mukhang first day to, Ito yung first day na unang lumusob sila, But anyway, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit kailangan sampahan ng kaso. Sige, tingnan natin to. Grabe pala yun. Hindi ko yun nadinig. Okay, share ko. Share. Okay. Share natin to. Sige. Para makita natin kung anong demanda. Pastor sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. General Torre has been threatening us even after the siege. Now he really truly did it. Hindi na raw nagulat si Attorney Israelito Torion sa reklamong sedition at inciting to sedition na inihain ni CIDG Acting Director Police Brigadier General Nicolas Torre laban sa kanya at sa 11 pang individual sa Department of Justice kanina. Damay rin sa asunto mga SMNI anchor na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Nagugat ang mga... Uy, nakaligtas si Sino yon? Jason Siguro hindi naman nagsalita na masama. Nagsalita ba yon na masama? Kasong yan sa umano'y pangaharang dati ng grupo ni Torion nang isilbi ng PNP ang warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noon. Hindi ka nagpigil. Hindi mo rin pinigil yung pagkakagulo. Diba? Yung pagkakagulo. Yung paghaharang ng mga sasakyan.
para magka-cause ng traffic. Wala kang ginawa. I was just defending my client. Handa naman daw ang abogado ni Kibuloy na sagutin sa DOJ ang mga akusasyon ni General Torre. Pero habang wala pa siyang kopya ng reklamo, abala muna siya sa pag-asikaso sa kaso ni Kibuloy. Kanina, siya ang humarap sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Pinayagang mag-online appearance lang sa korte ang pastor mula sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Dati nang inaapela ng kampo ni Kibuloy sa korte na payagan siyang ilagay sa hospital o house arrest. Binasura na yan ng korte, pero pinayagan pa rin siyang magpatingin o magpa-confine sa PNP General Hospital kung kailangan. Nagbabalita mula. Alam mo, sabi ni Attorney Torion, meron daw sakit ito, di ba? Alam mo, sinabi sakit eh. Pero, nung nagtatago siya, parang hindi naman siya napadala sa ospital. Di ba? Hindi naman siya napadala sa ospital. Well, anyway, sige ganito ha. Pag-usapan na natin. Okay, meron pa akong konti. May hirit pa to eh. May hirit pa si Ato eh. Si Attorney Torion. May sinabi siya again eh. Against kay ano. Wait up. Present natin. Okay? Sige, try natin. Makikiram tayo ng video sa ano. TV Patrol. Meron naman talaga mga ka-clear, di ba? Meron naman talaga. Merong, in a way, parang pag-aalsa doon. Di ba? Talagang hinarang nila, pinaprevent nila yung mga police na gawin yung kanilang trabaho. We all know that. Police from serving the warrant of arrest and many others. So yan ay lalabas naman sa pag nagtumakbo. Audacity in filing cases against. Wow, the audacity. Tori yung talaga, oo. Talaga. Kung ano po yung ilalaman po ng complaint, I don't want to preempt po yung isasampang kaso po ng CIDG. Well, ako makaka-clear, feel ko, hindi sasampahan si VP Sara. Diba? Yan sasampahan. Pag-aralan natin bakit sedition, okay? So, dito tayo. Okay. Pag-aralan natin bakit sedition. Pero tandaan natin yung obstruction of justice ay magsasampa pa siya. Okay, ano ba sedition? Yan, sedition. Ayan, sedition. Revised Penal Code natin to, ha? Okay. Sabi dito, the crime of sedition is committed. Teka lang, baka wala naman akong mic. Okay, meron. Okay, meron. Is committed by persons who rise publicly, ayan o, and tumultuously, ibig sabihin magulo. Diba? Rise publicly, meron, and tumultuously in order to attain by force, intimidation. May intimidation ba? Nakita ba kayo? Diba? Nung nasa Senate hearing ito si sa General Torre, sabi niya, hindi sila nakakapasok. Dapat dumaan pa sa kanila. Hindi sila makapasok basta-basta. Hindi nila ma-serve na mabuti yung warrant. Diba? Kasi hinaharang sila. So, may intimidation ba? Can be. Or, by other means outside of legal methods. Okay. Yan ha. May mga tao na nag-rise publicly at tumultuously at ginawa ito. At ma-attain, no? At ma-attain yung gusto nila by force, intimidation, or other means outside of legal methods, any of the following objects. So, ano yung objective? Nung dinimanda ni General Torre. Okay. Hindi naman to prevent promulgation. Hindi yan. Wala naman tayo decision eh. Okay? Or holding any popular election. Hindi yan. To prevent the national government or political municipal. Dito tayo pwedeng pumasok. To prevent. Hindi naman national government. Diba? To prevent ito. Any public officer thereof from freely exercising its or his functions. Okay? Pwede pumasok dito. Bakit? They're doing their job. Serving the warrant, pero piniprevent nila. At nagkagulo pa. Diba? Or, ito pa. Pwede pa to, mumura. May nag-ob-ob. Sabi, ob-ob. Ano ba? Maabuso? May ganun eh. Marami siyang sinabi. Diba? Marami siyang sinabi. May ngagva-ngagva. To inflict any act of hate, malamang hate yan, upon the person or property of any public officer or employee. So, pwede yan, di ba?
Oh. So, yon, pasok siya dyan. Pwede siyang pumasok dyan. So, depende yan kung paano i-appreciate ng prosecutor yung ebidensya ni General Torre. Okay, so pwede dito. Ayan na. Yung inciting to sedition. Okay? Okay, pasok tayo. Okay, ayan. Okay, okay. Share natin. Okay, okay, inciting. Alam niyo yung sedition, ha? So, inciting to sedition, okay, the penalty of prison correctional in its maximum, okay, shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, o so, hindi naman, wala naman sedition. Wala yung kanina sinabi natin explanation, or example, or description. Should incite others to the accomplishment of any of the acts that constitute sedition. Kanina may nakita tayong babae, di ba? Tulungan nyo kami, mga tanang taong bayan, tulungan nyo kami. Di ba? Anong gusto nyo dito? Matay kami para makita ng taong bayan. May ganon. So, nag-ano siya? Nag-i-invite siya ng tao. Di ba? Na ma-accomplish. Napuputol-putol. Okay? Okay ba? So, okay na? Okay, audio ko? Okay? So, para ma-accomplish yung, okay, kanilang ninanais. Okay? Paano yan? Siyempre, to hate, di ba? To create, to have that hate, act of hatred, para ma-prevent yung mga public officer to do its function. So, pwede yon. Okay? Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa Sa akin. pang radar, sir, nanatay na concert na heartbeat ba sa tao? May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Pero ano yung mga facility sa loob na nakikita talaga natin, sir? Negative na walang... Ilan Hindi pa eh. Ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. I-scan na natin. Inaalam nyo namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami makapagtrabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis po. So paano yan? Wala akong idea ba? May mga report tayo, wala pa tayong confirmation. O diba, ginugulo yung pulis niya. So, it's it's part of can it be inciting to sedition? Sedition. Depende sa participation, Percent na natuyok ang LJC compound, sir. Property ka ron. Ilan ka percent? May mga tao tayo dyan, wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1/4 ng ating 30 hectares ko dito. Ano po ang status ng search, sir? Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy ang search natin. Yung allegation nila natapos na search, hindi po ba? Sabi nila yun. Sir, ganito rin ang kuno. Ang huli na ito today. Yung target. Sa ganitong sistema, hindi makukuha ito ngayong araw na ito. Papaguran muna kami rito hanggang sa ma-realize ko rin ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. True. Yun naman talaga nangyari, di ba mga ka-clear? Hindi talaga sila sumuko. Nasa kanila na lang yan eh. Alam niyo nakita namin, we will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sunod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga May bata, mga sir. pictures pa mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public? Okay. So, yun na mga ka-clear. Nakita na natin ano yung pwedeng maging basihan ni General Torres sa pagpa-file ng sedition saka inciting to sedition. Okay? So, medyo exciting na naman. Exciting na naman yung pangyayari. So, pinakita natin mga ka-clear Okay? So, in-explain ko na, sedition, inciting to sedition, we will wait for the obstruction of justice. Hindi pa tapos. Mukhang meron pa siyang sasampang iba. Ako gusto ko mga ka-clear. Yun talagang, yung nagmura, yung humarang-harang, tapos mali-mali yung binobroadcast, gusto ko naman sampahan yun. Sana. Basta yung mali, yung parang walang kasalanan, wag naman. Okay, salamat po, Kishi. Okay, thank you. O tapos sabi niya, tapos kapag namatay sa pulis at sisi. Ayan. Juanito Velasco, salamat sir. Nelson Copino. Hi Claire, watching ng vlogs mo. Salamat po, salamat. Rowena, thank you again. And Jonathan Montes. Salamat. Remembering super blessed special day. Salamat po. So yan. Okay? So sana, makuha naman sana ang hustisya dito.
Sana hindi ma-technical, di ba? Sana kompleto yung mga elementong nilagay ni General Torre para kasi pag kulang yun, wala, madidismiss din yun. General Torre, tama lang po na sampahan ng kaso lahat ng member ng KOJC na nagkanlong sa amo nila, Kibuloy. Yan, sama-sama kayo sa kulungan this time. Okay? Okay. God is good. 10. Dapat lahat ng judge at fiscal sa Davao ilipat sa ibang lugar. Ay, oo nga, wait lang I-analyze pala natin yan. Konting-konti lang. So, nangyari, yung krimen, di umano, krimen yun kasi it's a crime Davao. Remember? Doon sa lugar. So, saan ang venue niyan? Dito siya nag-file sa DOJ. Okay? So, sinampay niya sa DOJ, pero kapag yan ay na-file, dadalhin pa rin yan doon sa Davao. Daan natin yan. But, pwede ito na mapalipat. Okay? Bakit? Ba't naisip ko pwede itong palipat dito sa Metro Manila? Kasi, tandaan nyo yung kaso nung writ of amparo, kung saan nagwang ang mga KOJC na nag-grant ang writ of amparo. Diba? Ano sabi ni Sheila? Shame. Wait. Shame on them. Ito na hindi ba obstruction of justice? Meron daw, sabi sa sampan daw. Okay? Meron pang kasunod. So, ang sabi ng Court of Appeals, di ba, inakyat, ginirant ni RTC Davao na magkaroon ng writ of amparo doon, tanggalin yung mga barricade ng police and everything. Di ba, nagkagulo sila doon. Sabi, yay, tagumpay na, naalis na sila Torre, ganon. Sinampa ito, di ba, inakyat ito sa Court of Appeals. Hindi natin alam kung ano magiging dito ng Supreme Court. Di ko rin alam kasi lumalabas parang yung remedy going to Supreme Court parang mako-question. Kasi yung writ of amparo, hindi siya pwedeng certiorari. So, tingnan natin. Supreme Court lang ang sabi niyan. But anyway, doon tayo sa sinabi ng Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, hindi pwedeng desisyonan ang mga kaso in relation to Pastor Kibuloy. Okay? Kasi meron na dyan memo or ruling ang Supreme Court na lahat ng related sa kaso na yan dapat neto Manila because malakas ang influence or malakas, malawak ang influence ni Pastor Kibuloy sa Davao City. Diba? Kaya sabi ng Court of Appeals, mali, dapat hindi ka nakialam, dapat nilipat yan sa iba. Okay? Kasi meron na nga ruling ang Supreme Court, kaya nga nalipat, diba? Yung kaso sa Pasig, sa Quezon City. So, since this is related, kung ipa-follow ko yung sabi ng Court of Appeals, since this is related, di ba? Kasi pag serve ng warrant related pa rin kay Pastor Kibuloy at sa mga KOJC, dapat din malipat dito. Malipat sa ibang venue, hindi dapat sa Davao. Okay? So, tama-tama lang, DOJ mag-file, tapos pag dinala sa Davao, dapat magkaroon ng transfer of venue. Alright, so hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat sa iyo, Attorney Claire De Castro, sa iyong mga opinion ng kaso na sinampa ni General Torre against SMNI, KOJC's officials, and KOJC's attorneys. At kung meron kayong i-comment, comment down below mga ka-art lover, mga ka-good news. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa updates ng ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.